Tara, kwentuhan kwentuhan tayo. I'm Coach Lotsky. And I am Mean. Grabe na today kasi ang haba na po ng sofa namin. Yes, glow up. Glow up tayo. Dawa, kagaya ng nasabi natin last episode natin. Actually, grabe na kasi pang episode 9 na natin. At ngayon ay meron tayong bisita. May bisita tayo. Eto na. Pakilala mo naman may ating bisita. Ito po, sa aming gitna. Hello. Grabe, parang I'm kantang-kanta. Patrick Simado, medyo na imbitahan dito sa kanilang podcast ngayong gabi ni Coach Ray at ni Mian. Yes. So, ayan, di ba, Coach? No need na introduction pala eh. Kayang-kaya na ni Kuya Atoy. Alam mo sa lahat ng mga nagbabasketball dito sa Doha, sa Qatar, walang hindi kilala si Atoy. Totoo yun. Di ba? Totoo kasi ako, nung bata pa ako, na naglalaro pa ako, si Atoy nagre-referee na rin sa amin eh. So, hanggang ngayon, kasi kasama pa rin namin siya. Although I'm not playing anymore. Referee pa rin. Referee pa rin si Atoy. Parang kami na rin. Maraming salamat, Toy, sa Ikaw pa, punta. pahihindihan ko. Oo nga. Nakakatuwa naman, Coach, na tatlo tayo. Kaya Di ba? nga eh, no? Hindi, akala ko Yes. we cannot pull it off na magkakaroon tayo ng guest. Pero ito na. Bakit dati dalawa lang kayo? Oo. Opo. Ay, para lang kayo nagdadama nun. Totoo. Actually, this is our parang Father's Day special. Yes. Kasi alam mo, Father's Day Oo sa nga. mga tatay dyan. at Yes, lolo. correct. Happy Father's Day po sa inyong lahat, Coach Lotsky, Oy, salamat. Kuya Atoy. Hindi, mukha lang kasi akong binata. Mukha lang Mukhang bagets. bata. Mukhang bagets eh. Grabe, no? Parang matagal ka na ba nag-aartista? Medyo matagal na. Parang sanay na sanay ka sa humarap sa camera eh. Kasabayan ko Chiquito. Well, today, malalaman natin yung mga istorya ng buhay and journey ni Atoy sa pagiging OFW. OFW. Yes. Ang meron tayong mga konti. Sige na, partner, tirahin mo na to si Oo, Kuya Atoy. paring So, Atoy. first, maraming salamat. Pinagbigyan mo kami ngayong araw na to. And of course, ilang taon ka na ba dito? 20, 20 years po. As an OFW po, ilang taon na kayong OFW? 30 years pag isinama yung Saudi. Wow, Coach, ang tagal. Malapit 10 na rin years tayo dun, Saudi, 20 years dito sa Qatar. Ilan yun? That's 40? parang ganun. No, Parang ganun. 30 years lang lahat. 30 years lang. Opo, tama. 30 years. 30 Oh, years. diba? No, pag During Desert Storm, Saudi, nandun ako nun. that's Kuwait, right? Kuwait. Yun yung Kuwait, no? Yung 1990. yung gera between Kuwait and Iraq, and right? Iraq, oo. Oo, tama. Bata pa ako nun, Toy. Ha? Batang-bata pa ako nun. Bata ka pa naman. Yun, batang Oh, tignan. grabe pala yun. Kuya Atoy, anong taon yun kayo umalis sa Pilipinas? 1990. 1990. Tapos Mm. tumigil ako 2000. Tapos sa Pinas muna, nagtrabaho, kung ano-anong sideline. Mm, okay. Napasok ako sa isang kumpanya ng Johnson & Johnson, distributor. Sa Pilipinas po. Naging salesman. Oh, sabi ko sa'yo, yung mga figura ni Kuya Atoy talagang pang salesman Oo, to. Iba naman din talaga. Pero, Hindi seaman. so nung nasa, Salesman! hawakan mo na lang kaya, Totoy. Ayun. Yan. Parang mas okay pa talaga. So, Ayun. matanong ko lang, Toy, nung nasa Saudi ka, anong trabaho mo? Sa kami, sa catering. Catering. Mm. So, ikaw, chef ka, ganun. Gluluto ka, hindi naman. Hindi. Natatawa si Kuya Atoy. Anong ginagawa mo doon? Sige, Kuya. Tagabili. Tagabili. Marketing para tayo, Tagabili. marketing. Sa marketing siya. Oo. Tagabili sa palengke. Tagabili. Ah. Pero Kuya Atoy, parang interesado ko, di ba sa Pilipinas, maganda naman yung kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. Mm. Sabi mo nga, Johnson & Johnson, di ba? Pero ba't ka nag-decide na mangibang bansa? Ano yung distributor lang yung sa amin. Sa Okay po. Usually, yung Johnson & Johnson magsara sa Manila, ipinasa yun sa mga probinsya for distributor na lang. Para sa amin, distributor lang kami. Hindi totally direct from Johnson & Johnson. Opo. May mga ganun kasi na may mga
parang kang subcon. So Subcon. kumukuha ka ng mga products from Johnson & Johnson, tapos kayo nagbebenta. Let's say sa okay. provinces, ganun. Sa amin din may mga ganun dati. Let's say yung mga products ng CMC. Tapos binibenta namin dun sa Bulacan dati. Ganun ang ginawa dun. So same setup with yung Hindi sinasabi direct. niya. Okay po. So, paano po kayo nakapag-desisyon na mga ibang bansa sa Pilipinas mas maganda, di ba? Kasama mo pamilya mo. Ba't ka pa lumayo? Katuwaan lang yun eh. Katuwa. Oo. Katuwaan lang. Katuwaan lang yun ng tropa. Sabi, abroad tayo, mag-abroad. Usually, nasa ako, dati ako sa government din, employee, sa munisipyo. Okay. Nagtrabaho sa munisipyo dahil yung tiyo ko, mayor. Wow, galing pala to sa... Tapos may nag-recruit may nagre-recruit dito, pupunta doon ng Qatar. 10 kami. 10. 10 kaming na-recruit. Doon nag-start yung journey mo Doon papunta ng nag-start Qatar. ang journey ko. Alright. Pupunta Pero naalala ko dati nung kinukwento mo sa akin, like, kung hindi ka nagpunta ng Qatar, di ba, like, ang gagawin mo sana is tatakbo ka sa politika. Sana. Di ba? Mm. Like, Wow. Tumakbo konsel- ako kagawad. tumakbo kang kagawad ng barangay or Ng konsyal? barangay. 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 May bumoto Hindi ko naman pito sa'yo. lang kukunin. Oo. Pangwalo ako. Hinahanap ko yung ito. Bala kung itutumba ko sa akin. First runner-up pala si Anton. So, nung nagpunta ka sa Qatar, ano naman ang naging trabaho mo dito nung una? Nung una, yung trabaho namin sa sa facility, sa education, Ministry of Education. Okay. Tapos, dating kami dito Qatar, it was 2005 or 5. Alam mo yung cornets na yan, pag Yes. maghahanap kami ng ulam, yung tutulong lang kami sa sa mga mangingisda, nangihilahin lang yung lambat. Tapos bibigyan kami ng ulam. Dati ba pwedeng talagang may naglalambat doon? Meron dyan, gabi-gabi. Diyan yung mura mamili ng isda sa cornice Sa Cornish. Sa cornice, oo. Kaysa mga lulo, Ah. mas mura dyan, mga sariwa pa, bagong huli. Okay. So, that was 2005. Kasi dumating ako ng Doha, 2006. 2006. Tapos hindi ko rin na-encounter or na-experience na like bumibili kami doon pero nung umaga na. Umaga. Oo, Sa umaga gabi din. maganda bumili dyan, mga alas 10. Okay, mas marami. Saka mas fresh. At saka nakakatawa pa dun, di tutulong kami, yung tropa. Okay? Pag yung kakunti lang yung huli ng mga Pakistan, mayroon silang tinatapon doon sa sa basurahan. Siyempre bago kami, wala kaming pang-ulam. Titingnan namin, pwede ulamin to Probinsiyano ako eh. Sabi, pwede ulamin to, tinatapon na, kinukuha namin kaya yun. Oh. Tapos piriprito. Opo. Ulam na, Oo nga. Ba't kaya nila tinatapon yun? mga Hindi baka kasi Reject. baka reject na siya. Reject. Mga baka may reject. certain- yung may Oo. sugat lang, Yeah. tinatapon nila. Quality Oo. control. Quality control. Oo So nga, doon no. sa tagal ng panahon mo na nag OFW ka or nag-abroad ka, 30 ano yung years. pinaka-challenging na sitwasyon na encounter mo? Like, I know, napakatibay mong tao. Kasi lagi ka namin kasama and parang alam mo yun, nakakatuwa yung ugali mo kasi parang lagi kang masaya. Parang walang problema. Alam mo yun, your character is parang nakakahawa. Masayahin, Oo, masayahin. nakakahawa. Masayahin. Pero we know na yung kahit naman sino siguro, yung saya mo like externally or sa panlabas is, of course, may mga challenges din sa buhay talaga. Ano yung pinaka-challenging na sitwasyon na Naranasan naranasan mo? Yes. dito sa Qatar. Yes. Ay, yung challenging ko dito sa Qatar na naranasan ko yung bang magkakasakit ka, Mhm. tapos wala kang mahihingan ng tulong Opo. dahil wala kang kamag-anak, tapos sa kwarto, kasama ko mga Bengali. Ay, talaga? Mahingan ko ba ng tulong yun? Oo. Yung talagang tutululuha mo dun. Sabi, naisip ko, ba't pa kasi ako nag-abroad eh? Nandun ako sa Pinas, may asawa akong mag-aalaga sa akin eh. Pero that was like nung bago ka pa lang. Bago ako. Nung wala ka pa talagang kilala sa Doha. Oo. Okay. Mahirap din naman talaga actually. Kaya Mahirap yun, napakaswerte coach. ng mga OFWs na may relatives sa ibang bansa kasi Yes. talaga may matatakbuhan ka, may Lalo tutulong na sa'yo. ito yung katulad nito, yung tag-init. Opo. Ay, butag
ganito pala init dito. Parang, Oh, nung una po, Oo, no? pag-init Oo. ako. Parang bahala ko nang bumalik ka agad eh. Ng Pinas. Ng Pilipinas. Putang, hindi ko kakayanin init dito. Oo nga po, no? Parang gusto nyo lang magtrabaho. Dahan-dahan na taon-taon, nasasanay na rin ako sa klima. Nung naranasan, nung sinasabi mo, di ba, bago ka, tapos nainitan ka, so parang gusto mo nang bumalik sa Pilipinas. So, nung time na yon, ano ba yung iniisip mo para malagpasan mo lang yung mga ganyang mga hinanakit ba? Or mga hinaing? Yung ano, siyempre yung sa pamilya ko, tiniis ko yon dahil kikita ng pera para sa kinabukasan ng pamilya ko. Yun. Okay. Natitiis ko yun, mga ganong challenging. Mga ilan ba anak mo kung okay lang bang tanongin sa'yo? Dalawa lang. Dalawa Dalawa. lang. Asawa po, ilan? Isa lang, isa. Ay, baka madulas eh. Baka mo dulas mo. Maingat yan si Atoy. Oo Maingat nga. to, maingat. So, Wala tayo dyan. Wala tayo dyan. Kaya Challenging idol ka. namin yan eh. So, Kuya Atoy, that time, nung sabi mo, di ba, pag nagkakasakit ka, wala kang ibang kasamang Pilipino, puro ibang lahi yung kasama mo. Mayroon kaming kasamang Pinoy sa kumpanya, live out kasi Ah, nandito yung pamilya. opo. Oo. Doon ako tinapon sa kampo. Mm. Parang barracks ng kumpanya namin. Kasama ko sa kwarto mga dalawang Bengali, at saka isang Nepali at saka ako. Apat lang kami, kanto-kanto. Opo. Pag ganun po, lalong sasama pakiramdam mo kasi sama na nga ng pakiramdam mo, tapos mag-i-English ka pa. Nadudubli pa. Paano Sama mo ko, i-explain? Sasama na pakiramdam, Opo. sama pa ng ilong. Patay tayo dyan. Totoo. Oo. Minsan, natutulog na lang ako, nagmamas pa ako eh. Bukit ang mga to. Opo, nung una. Pero ngayon, sanay na po. Hindi pa rin. Hindi pa Oo. Nahihilo ako eh. So, let's go back 2005, right? 2005, dumating ka sa Doha, tapos kailan ka unang-unang umuwi sa Pilipinas? Like, nagbakasyon? Para, of course, yung miss na miss mo yung family mo. 2008? 2008. 2008. So that time, ang kontrata, 3 years. May mga ganun, no? 2 years lang. 2 years lang. Pero talaga lang, gusto mo talaga mag-stay pa for 1 year para mas marami kang Na-extend lang yan. extend. Oh, kamusta naman nung unang-una kang nakauwi from sa Doha? Puntang Pinas, bakasyon. Oh. Galing abroad. Pahingi pa sa lobong. Bakit lang umalis pa ako? May pinadala ba kayo? Pangingin kayo ng pasalubong. Oo nga, may point. Meron gano'n. Oh, diba? Tapos bibigyan pa ng counting chocolate para sa mga bata. Nagbigay pa. Nagbigay na nga. Nagbigay na nga, inano pa, no? Pero literally talaga, nangyari talaga sa iyo yun, na gano'n ang sinabi ng pinagbigyan mo? Mayroon, oo. So, talaga ba? Oo. Okay. May mga ganun talaga, Oo, coach. ganun, oo. Siyempre, pag umuwi ako, malit pa yung mga anak ko, bumibili ako ng chocolate yung kinikilo. Kasi para bigay din nila sa mga barkada So, nila. friends, Tapos mga kinabukasan, marinig namin sa magulang, ano ba yan? Ba't yan lang? Ang I mean, oo. kahit naman siguro, kahit kaninong OFW nangyari yan, masakit din naman talagang Oo. marinig na gano'n yung sinasabi pa ng tao. Hindi kasi alam ng mga nasa Pilipinas probably is, mahirap po ang buhay sa abroad. Yes. Pero choice po namin na nandito kami para po mas malaki yung kitain. Kikitain. Hindi naman ibig sabihin lahat ng tao na nasa abroad hayahay at nakakaluwag sa buhay. Pero kung ikaw kumpara sa piso value ngayon at saka sa atin, halos nagkakaparehas na lang eh. Dati. Oo. Bakit mo nasabi? Tulad yan sa bilihin. Mahal Okay. ang bilihin dito eh. Alright, dito. Ngayon. Okay, yes. Dati bilihin dito yung makakabili ka pa ng asukal, 1 kilo, 1 real eh. Opo. 1 real 1 kilo. Anong year yun? 2006. Tapos isang kahan ng sigarilyo noon, ng Marlboro, magkano ngayon? 22? Oh, parang gano'n. Hindi ko 5 na... real lang yan nung araw. Di ba dati? Oh, yeah. Oh, di ba? Hindi totoo nga yan, coach, kasi dati mga 2008 pag may 300 ka, halos puno na yung cart mo Hindi eh. kasi tinaasan nila yung mga ang tawag doon, pang luxury tax. Syntax. Oh, sin tax. Ah, oo. So lahat yan, lahat alak,
Sigarilyo. Drugs, ay wala po drugs dito. Ano yan, talagang tumaas talaga yung Oo. yung presyo Lalo nila. sa sigarilyo. Doon Oo, sila nagtaas. para iwasan ng tao na bilhin. Di ba? Ay pag-adi ka na sa sigarilyo, talagang kahit magkano yan, bibilhin mo eh. Totoo. May Tulad mga sa ganun akin. talaga. Adi ka ba? Adi ka sa sigarilyo lang. Sigarilyo lang. Totoo. Mm. So nung time na yun, paano ka nakikipag-usap sa family mo? 'Di ba? Wala pa naman ganong internet noon. I mean, or wala pang internet or hindi pa ganun ka popular talaga. Oo, wala pang video call. Wala pa, oo. Alam mo, di ba uso pa nung yung may telepono? Oo. Maraming matatawagan nun. Pila-pila pa kami nun eh. Yan talaga? Pila-pila pa yun sa pinumuran. Lang, siguro mga panglima ako. Tapos yung nandun sa pag-usap, siguro mga 1 oras. Isang oras. Oo. Ang ginagawa ko noon, pagkatapos ko ng trabaho, alas 3, lumalabas kami sa alas 8 sa Pinas. Pupunta na ako dun sa Tawagan, ng pang long distance. Mm. Yun Mga yung ginagawa namin. Mga anong taon po yun? Anong taon yun, Mga Coach? Siguro 2007, 2006. Ganun. 2007. Hindi ko na naabutan yun Parang eh. meron ganun nga, pero Wala kung hindi pang ko na video call naranasan. nun eh. Opo. Mm. Kasi medyo ano pa dati talaga eh. Hindi pa ganun ka widespread Yes. yung Nasubukan nyo po yung sa yellow paper. Yung sumusulat kayo. Yung yellow paper pa yung gamit. Mga OFW dati, di ba? yung Tapos may via voice airmail. recorder. May mga ganun ba? I don't know. Like Di ba? tape? Oo, nagre-record voice na. tape. Na-experience May mo yan, ganun, Kuya okay. Atoy. Oo. Oh, di ba? Kasi yung mga kamag-anak namin na sa States eh. Wow. Yung sinusukat, tapos doon nakalagay yung yung sulat mo. Oo. Ganun. Na-experience pala ni Kuya Atoy yung yellow paper na mga Imagine ganun. kung Wala pang ano yata nun. Messenger. wala. Wala pa. Hindi, meron dati siguro probably yung Yahoo Messenger. Yun yung ginagamit dati. Skype. Skype. Yun yung ginagamit dati. Pero, I mean, hindi naman parang lahat ng villa or lalo yung labor camp, May eh, internet. may internet Yes, at that oo. time. So ngayon na lang yan, mas madali talaga yung buhay. Ayan, oo. Pero tama. actually, imagine kung naranasan natin Oo. yun. Pero ako Atoy, gusto kong tanungin sa'yo, di ba 30 years ka ng OFW? Tapos may times ba na parang naisip mo sa sarili mo na pagod na ako, ayoko na, uuwi na ako? Meron bang ganong mga times? Oo. May time talaga na ayaw ko na mag-abroad. Bakit? Kasi sa tagal na ko ng dito sa abroad, parang napapansin ko, parang ganun naman ah. Parang walang improvement. Doon na lang kaya ako sa Pinas magnegosyo. Naisip ko yun. Pero gawa na, siyempre, ngayon, tapos na yung isa kong babae, yung anak, yung babae. Babae anak. talaga. Tapos yung pangalawa, graduating next year, siguro baka dyan ako mag-decide. Opo. Ayun, kasi nga may sinusuportahan pa din, Coach. So, syempre, yun naman talaga yung number one. Yan ang So, goal ko. kaya siya nagsasakripisya para sa family, of course. Yes. Lalo oo. na para sa mga anak. Supportive tayo. Supportive. Supportive tayo sa family. Saka imagine nakapagpatapos na nga siya ng anak niya sa college. Alam ko parang nag-board na ba? Nag-board exam na, nursing? Hindi pa. Hindi pa, pero Nursing, wow. mag-board exam na ng nursing. Grabe, no? Sa mga Tapos yung sa mga pangalawa, ano naman ang course doon? maestro dapat kinukuha niya. Ngayon, maestra na. Kanina, off-cam, sabi mo Kuya Atoy na ang alam mo, yung anak mo, isang babae tsaka isang lalaki. Totoo yun. Ngayon po, Nung magbakasyon ako 2008, tingin ko, parehas na sila babae. Naglalagay na ng bulaklak ng rose dito. Uy, paano niyo po, okay lang po yun sa inyo or nahirapan po ba kayong tanggapin? Paano mo natanggap? Alright. Opo. Paano mo natanggap? Tanggap na namin mag-asawa. Kung doon siya masaya, isuportahan na lang. Wow. Napakaswerte ng mga Coach. anak na may ganitong tatay na kahit ano pang kung saan ka masaya sinusuportahan ka. At saka yung pang sa bahay. Halimbawa, maglilinis ng sahig.
bagong linisan, papasok yung ate niya, dire-diretso, hindi tinanggal yung sinilas, magagalit yun. Mm. O kahit si mama niya pumasok, hindi tanggal yung sinilas, magagalit yun. Opo. Oo. Hindi nyo ba alam, ang hirap-hirap maglinis. May OC po. OC. Sabi ko, ganun pala yung babae. Oo, Opo. Meron din po tayong kasama ditong ganyan. talaga. Ako. Opo. Sino? Ako, ganyan ako eh. Ano ko Si eh. Coach Ray po. Ganyan Ganyan. Si ako Coach kasi ng mga Lots. marumi. Yung Pero hindi naman marunong maglinis. konti. yan eh. Konti lang, ganyan. Then, ang katabi ko nga matulog, walis eh. Katabi ko pa matulog ang walis. Alam mo, dun sa mga kinukwento mo, hindi naman madali yung buhay. Hindi rin madali yung mga experiences mo sa Doha at sa Saudi nung araw. Pero, how do you maintain ba yung napaka masayahin mong character? Gusto ko namin, idol ka namin pagdating sa ganyan eh. Alam mo, kahit sa mga mga manonood natin na kasama po namin si Atoy na nagre-referee ng basketball. Alam nyo, kahit na yung in-between breaks namin, puro pa rin kalokohan talaga. Yung parang nawawala yung pagod mo kasi talagang ang dami sinasabi. Ito, bigyan ko kayo ng example. Sige, sagutin nyo to. Ano ang English ng lapis? Pencil. Joms, ano ang English nila? Hindi. Mongol. Yung mga ganon. Palaging ganon si Atoy. So talagang mawawala talaga yung pagod mo. Paano? Ano ba sikreto Kasi mo? ginagawa ko yung coach para yung mga nakikita ko sa mga kasama ko medyo malungkot sa stress, ginagawa ko yun para yung pag-iisip niya. Wag kang mag-iisip ng papa-stress. Stress lang yan eh. Hayaan mo yung problema sa'yo. Oo, tama. Oo. Huwag ka na magpo-problema. Tapos mayroon pang binibiro ko. Sabi mo, ano ba sa yung hayop na pinaka-bingi sa lahat ng hayop? Nag-iisip sila eh. Si ano nga? Sabi ko yung pato, ubod ng bingi yan. Alin? Pato. Baby. Pato, bakit? Subukan mong bugawin yan at sasagutin ka lang, ha? Lalo na sa amin, kumakain sa mga binilad na palay. Binubugaw ko yan. So, pinapabugaw ko sa asawa ko. Oh, mga 2 kilo na maubos ng pato. Sasagot lang, ha? Di ba kabingihan yan? Pag meron kang kasama talaga na tulad ni Atoy, mawawala yung pagod mo talaga eh. Hindi natin kaya yung pagiging masayahin ni Atoy. Napakaganda. Totoo. Kaya naman tingnan mo, napakabatang tignan ni Oo, Kuya Atoy, Ilan di taon ka ba? na nga ulit, Toy? Magtanong ka na lang ng iba. Ayaw talaga. 30 years na siya 30 years na siya abroad. 30 years sa abroad. Kasi nag-abroad siya ata 4 years old. Usually, I was born in September 14, 1966. I'm going to 59 this year. 59 ka na? Mag-59. Grabe. Ah, no? 59, oo. September 10 ang birthday mo. 14, September 14. Okay. So, sige, regalohan ka namin. 59. 59 ka na. Tatandaan ko yun. Anong pizza ngayon? Tatandaan ko yun after Father's Day. Sa mga manonood po rito, meron po kaming Happy Father's Day gift para kay Ato. Kahit Wow. absolute lang, masaya na ako. Absolute po, absolute. Absolutely yes. Absolutely yes. Huwag na yung lalagyan ng yung paras kay Greg. Wag yun. So, shoutout mo naman si Greg. Hello, Greg Ricio. Miss na kita. Hi, Greg. Sana mapanood mo to. I-send natin yung link. Mapapanood niya yan. Yo. Send natin yung link kay Greg. Yes. Nung di ko ba hugot yung gusto kong sabihin sa'yo, Atoy. Ano yun? Ano yung pinaka malaking sakripisyo na nagawa mo or yung sinakripisyo mo nung nag-abroad ka? Sa tingin mo, like in the 30 years na nag-abroad ka, sa palagay mo, ano ba yung pinakamalaking sakripisyo mo? Hindi ka rin ba nangulila sa mga anak mo? Yung iwanan yung pamilya. Siyempre nangungulila. Yun ang malaking sakripisyo ko. Para sa, yung mag-abroad ako, yung iwanan ko sila.
Biro mo, umalis ako yung panganay ko, 5 years old. Okay. Tapos ngayon, 25 years old na. Grabe, no? No? Prep pa lang yun. Prep pa lang. Prep pa lang siya. Tapos, yun. Si Kit, ilan taon na yun si Kit? 2004 pinanganak yun eh. Isang taon. So, ngayon, 21 years old na siya. 21 years old. Okay. Grabe mo yan. Kakayanin ba natin yung ganung Kaya nga, Coach, hirap, no? Kinakaya yan, basta ang talaga yung ano mo, yung dedicated ka sa pamilya mo. Kaya mo. Ayan. Kuya Atoy, total na pag-usapan natin yung mga anak mo. So, di ba habang nasa abroad ka, 30 years ka, meron ka bang mga fear? Like may takot ka ba na, ano yung mga takot mo na malayo ka sa kanila habang lumalaki sila? May mga takot ka bang nararamdaman? Wala po. Mayroon. Halimbawa ganyan sa katulad sa anak ko, kasi babae, dalaga. Minsan, umaalis ng bahay yan, pero hindi naman ako natatakot talaga sa kanya dahil parang tumbuya yan eh. May pagkatibo ng kaunti eh. Opo. Dahil nagsusuksok ng patalim, sabi ko, loko-loko ka Crisila. Hindi yun naman ang fear ng lahat ng mga parents actually pagka nasa abroad ka, di ba? Kasi yung pag wala ka doon wala tayo doon sa Pilipinas na para protektahan sila in a way. Yun talaga yung fear. Kaya talagang ang maiisip mo palagi is or talaga magpe-pray ka na lang na sana i-guide talaga palagi sila, protektahan palagi yung mga relatives natin, family natin sa Pilipinas. Although may mga takot na gano'n, pero mas matindi pa rin yung takot para sa future, di po ba? Parang mas nangingibabaw yun na kailangan may ma-provide talaga ako kasi mas nakakatakot na wala kang ma-provide. Sa kanila. Opo. Mas lamang pa rin talaga sa atin yung, nandun ka nga sa Pilipinas tapos wala naman kayong makain. Yung mga gano'n na mga sitwasyon, yun ang iniiwasan natin. Pero ngayon, tingnan mo yung mga nasa Pinas, yung tambay. Yung pang mga araw-araw naglalasing, ano? Di mo rin malaman eh, no? Totoo. Kaya kumukuha ng pambili ng alak yun. Totoo yun. Totoo. Minsan mapapaisip ka kasi bakit sila, nakakatagal naman sila nakatambay. Ako, parang sinukwento ko sa'yo yata, kay Maya, or sa mga anak ko, kinukwento ko one time sa lugar namin. Nung bata ako, high school ako na nakikita ko na yung mga tambay sa kanto sa may amin. Nung pag-uwi ko, nandun pa rin sila. Lasinggero na. Hindi, tambay pa rin. Overtime. Grabe, I mean, like ilang years na yung dumaan. Let's say 30 years na yung dumaan. Pero, nakatagal naman sila sa buhay nila, di ba? Tama yung sinasabi ni Atoy. Buti sila, nakaka-survive naman sila. Napakaswerte nga lang nila kasi wala silang iniintindi. Ikaw ba, sa tingin mo, naging mabuti ka bang tatay? Oo naman. Paano mo nasabi? Ha? Hindi ko pinabayaan yung anak ko eh. Iba yung sinasabi ni CJ. Good provider. Iba yung sinasabi ni CJ. Paano mo pinapalitan yung absence mo bilang anak, ay bilang tatay? Bilang tatay. Paano mo pinapalitan? Paano mo pinapakita sa kanila na mahal mo sila, na sinusuportahan mo sila? Katulad niyan sa isa na lang nag-aaral kong anak, yung lalaki na lang. Dati lalaki, ngayon babae na eh. Shoutout mo, Kuya Atoy. Hello, Kit John. Kid John, yes. Minsan naglalambing yun pa. Wala na akong allowance. Mga extra income ko nakikita sa referee. Pinapadala ko. Malaki yun eh, no? Minsan kung wala, alam mo yun, testigo ka, nakiram ako sa iyo. Coach, pahingin mo na 100. Atoy naman talaga, hindi ko maintindihan to eh. Totoo yun, mga dyan, pants. Mga Coach pants? ako, nakasandi. Talaga ba? Oo. Of course, tayong mga OFW, sino naman talaga, kahit di naman sa anak mo, sa family, kahit minsan kaibigan mo di ba? So yun talaga yung, ang number one na maipa-provide natin talaga is, unang-una yung prayers. Pangalawa, of course, is monetary, yung sa finances. Malaking tulong din kasi talaga yung mga pinapadala natin.
And swerte rin naman si Kuya Atoy kasi hindi naman nasasayang yung mga pinaghihirapan mo dahil Oo. nag-aaral ng mabuti yung mga anak mo. Saka, Oo. 'Di ba? graduate na kamay yung isa. Oo. Nag-work na rin, no? Nurse? Hindi nag-exam sa bahay lang. Doon, taga-kopit sa mama niya. Tindahan. Itingnan mo yung wallet, Crisel. Sabi ng asawa ko si Maribel, Crisel, ba't maraming pera dito sa wallet mo? Siyempre, kumupit ako. Honest naman pala. Oo. At least. Pero maganda rin ang ginagawa ng panganay ko dahil pag walang pamasahe yung kapatid niya, bibitawagan nila eh. Be, ito, may pera ko dito naipon. Maldito yung lalaki. Ba, may naipon ka, wala ka naman sahod ah. Pero nakakatuwang marinig na yung mga siblings ganyan na talagang nagtutulungan sila. Kasi kalimitan sa mga kapatid, lalo yung magkasunod, palagi nag-aaway yan eh. Pero at least yung mga anak Oo, mo, bibira lang magkasunod, iba. ano? Yung magkasunod. bira talaga. Opo, bihira. Lagi mag-aaway yun eh. Na- Kuya Ato, ito para sa mga iba pang Viewers. OFW, sa mga viewers natin, or dun sa mga mag-a-abroad pa lang. Kasi yung iba takot sila mag-abroad kasi ayaw nilang mahiwalay sa asawa nila or sa mga jowa nila. Ano yung ma-advise mo sa kanila? Kasi ikaw matatag kayo ng asawa mo, di ba? Hindi ang ma-advise ko. Hindi. Hindi- ano ba? Matatago o hindi? Matatago o Kuya Ato, hindi? eto ha, sandali lang. Kanina sinagot mo na ilan ang anak mo, dalawa. Dalawa. Ilan ang asawa mo, Isa isa. So, siya pa rin yung asawa. Baka naman iba yung dati, iba yung ngayon. Siya pa rin. Siya Siya pa rin. So, oh. Iba yan si paano Atoy. kayo? So, Dapat anong yan ginawa mo? Paano ka naging successful sa pagiging LDR? Mahirap yun yung magkahiwalay. Hindi, minimaintain ko lang yung komunikasyon namin mag-asawa. Ayun. Naka-monitor sa akin yan, umaga at hapon eh. Kaya alam niya kung nasaan ako eh. Talaga? Pag sa basketballan, tatawag yung video call kung nasa court nga ako. Ay, nandoon niya. Tapos papatayinan niya. Tapos pag nakita niya na, aalis ka na. Dito sa span ng ganong karaming taon, hindi siya nagbago talaga. Hindi. Like, talagang tinatawagan ka niya, inaalam niya kung nasaan ka, ganon. Hindi. So, Basta alam lang niya kung nasaan ako. Halimbawa, nandun kay na paring Lynn, tatawagan ako. Tapos may message ko, Man, ito kay na paring Lynn. Talaga, tatawagan kita ha. Kailangan makita ko si Glenn, ayun nandun doon. Mga 2 minuto, okay na sa kanya yun. Kampante na siya. Satisfied na sa ganun. At least, okay naman talaga. I mean, hindi lang naman tayo nag-aalala eh. Of course, yung yung family natin sa Pilipinas, nag-aalala din sila kung ano ng kalagayan natin dito sa Totoo abroad. yun, no? Yeah. Ayun. Okay yun. Ayun. And kaya Atoy, meron bang parang, gusto ko lang malaman, sa tinagal-tagal mo na OFW ka, meron bang pagsisisi na, ay sana hindi na lang ako nag-abroad, sana sa Pilipinas na lang ako. Meron bang ganon? Dumating din sa isip ko yun. Naisip ko rin, hindi na lang sana ako nag-abroad eh. Kasi yung mga kasamahan ko sa, kami, sa panel, okay rin naman ang buhay eh. Kahit hindi abroad o magaganda rin nung, nila, mga anak nila nakatapos din. Sabi ko, kung di nila ako umalis, baka tapos na rin siguro yung mga anak ko. Pero, kaya sinabi ko kanina, yung parang katuwaan nga lang yun, yung punta dito, may nagre-recruit para Qatar. Ang mga siloko-loko, Qatar yun ah. Sabi, open city na daw yung Qatar eh. Opo. Punta ko rito building sa City Center. Yung sa West Bay, no? West Bay, yung anong hotel doon? Sheraton. Sheraton. Yun lang. Yung Sheraton Opo, lang. oo. Totoo. Tama yan. Sheraton. Saka kasi nung time na yun, talagang kaputukan talaga ng Qatar. Sa pag sinabi mong abroad, ang pinakaunang puntahan talaga, ang pinaka-number 1 na puntahan ng mga Pinoy is, totoo yan. OFW is Qatar. Pagkatapos si Dubai is Pangalan Qatar. ng Qatar eh. Oo, paboom nung time na Paboom, yun. oo. No, po, tama. Parang pangalawa sa Dubai yata yun. Yes po. Kasi ako nung time na yun, coach, parang narinig ko Qatar. Ano yun? Parang kasing naririnig natin We don't know. Dubai. We don't know, yes. We don't know. Dubai, di ba? No, kasi yung pelikula kasi ni Aga Mulak. Oo. Yung Time na Dubai. yun, may Dubai. May no, Dubai, pelikula. oo. Kaya natin nalaman. Wala pang pelikulang Doha eh. Baka ngayon pa lang. Gawa tayo. Gawa tayo. Doha. Doha. Oo, di ba? Starring Atoy Quimado. Yun. Ayun. Grabe.
Pumatok kaya sa Takilya? Papatok yan. Patok yun. Sa dami natin tropa eh. Pag hindi kayo nanood, wala. Technical call kayo. Technical kayo. Oh, di ba? Referee pala si Kuya Atoy, no? So, sa tagal na ng panahon na nag-abroad ka, ito medyo, pwede mong sagutin, Pwede, hindi. mong sagutin. Oo. You can invoke your right to privacy. Or self-incrimination. Kuma. Quadcom. Para din sa mga nag-OFWs ngayon, mga batang OFWs, sa future na mag-OFWs. Gaano na karami yung investment mo? Investment Like, ko. may property ka na ba sa province? Sabi mo sa akin natin, marami kang bukid. Yung asawa ko. Kaya mo siya pinakasalan. Ha? Hindi, parang siya yata yung nag-ano sa... Si Kuya Atoy pala niligawan, ano? Hindi, yung asawa ko, malawak yung lupain nila. Yung sa barangay namin, yung lupa na tinitirikan ng eskwelahan, sa kanila. Tinitirikan ng simbahan, sa kanila. Wow. Ba't talaga? Oo nga, bakit ka pa nag-abroad, Kuya Atoy? Ba't ka pa nandito? Kaya mo, darating tayo niya. Huwag lang kayo magmadali. Oo. Alright, sige. Sumegway naman tayo ngayon sa palagi natin ginagawa. Yung pagiging referee. Kasi bukod sa pagiging FW, ito may yan si Atoy. Napaka-laki na rin experience sa pagiging referee. At hindi lang doon, pati sa basketball. Pag narinig yung kwento ni Atoy sa basketball, lahat po kayo, sigurado manonood. Oo nga, Kuya Atoy. Bakit ka... na nagre-referee sa abroad? Sa abroad, since dumating ako dito eh, unang-una, na kaya ako napasok sa referee. Di ba yung PBAT, kung natandaan mo, sa JIDA pa yon, Yes. sa open court. Nakilala ko si Bombit. Asa mo si Bombay, no? Nakita ko rin dati, nakausap ko rin yan. Taga Antipolo ba yun? O Tanay? Parang ganun, parang Antipolo. Umuwi na. Sabi ko, Sir, referee ako sa Pinas eh. Wala pang SBP noon, BAP pa lang. Map, yes. Nung pinakitaan ko ng ID sa niya, ganun ba? Sabi, oo. Sige, sunod na Biyernes, punta ka dito, subukan ka namin. Na-referehan ko yung Qatar Airways yata yun, saka basta nagrambulan yun. Yung nandito yung XPBA player, Sino? basta XPBA yun. Ang mga nag- Samboy Lim? Hindi. Sino? Hayaan mo na yun. Sinabi niyo Nagrambulan yun. So, the following Friday, pumunta ka. Pumunta ako, tinisting ako. Sabi niya, Pat, pwede ito. Sabi niya, sige. Kaya naghahanap ang feedback nun ng referee. And the rest is history na. Tapos ng JIDA na yan, ang naging sunod nila na venue is Yung sa... eskwelahan. Sa West Bay. West Bay, Alcura. Yun, Alcura. Tama. Alcura. Tapos napunta na sila ng Garapa. Tama. So, that's 2006. 6 or 7, ganyan. Grabe nun, tagal. Kasi nung araw, isa lang ang paliga dito sa Qatar. May bayad pa yung 5 real, yung PBLQ. PBL. Nagbabayad kami PBLQ. noon. PBLQ, manonood lang. Daming tao noon. Opo. Nung sabi ko, Medyo naiingit ano ako. pa yung basketball doon eh. Talaga. Boom pa yun. Isa pa lang liga noon, PBLQ. Ba't po kayo naging referee dahil naglalaro din kayo ng mahilig din kayo sa basketball? Point, sentro? Sentro. Pag kids yung kalaban. Aray. Ngayon, hindi na. Malalaki na yung kids eh. Baka sa mosquito na lang. Pwede ba, para sa mga viewers natin, kwento mo nga yung naglalaro ka pa sa Pilipinas, yung pinababantayan ka palagi. Oo, totoo yun. Paano nga? Yung Ikaw pinapabantayan lagi. binabantayan ako. Usually ba, coach, ano ba yung usually binabantayan yung point guard? Gano'n? Opo. Kasi one time may labang kaming knockout game. Yung sa amin, Suntri. Tapos yung kabila, it was San Juan, 1984 or 83 like Saan that. yan? Sa Tacloban? Sa bayan namin, Santa Fe. Santa Fe. 84, I'm fourth year high school.
May knockout game yun, inter-barangay. Hindi, hapon ang laro, siguro alas 4. Sabi ng nanay ko, yung kalaban na player pumunta sa bahay. Sabi, Doy, kumasa sa, nag-ano ka din eh. Kumasa sa Tagalog, anong ginagawa mo rito? Sabi ng coach ko, bantayan ko daw si ate. Sabi, naliligo pa anak mo, babantayan mo? Doon mo bantayan sa basketball. Ganun kagaling. Ganun, Wala pa sa court, binabantayan na. naliligo pa lang. Oh, Ang galing. ang galing pala. Kahit ilang beses namin narinig yung kwento ni ate yun, tumatawa pa rin kami. Hindi pa yun. Hindi pa yun. Meron pa? Ongoing na yung laro. Oh. Bola na nila. Hoy, upinsan na kayo. Ba't dikit ka ng dikit sa akin? Babantayan pa rin kita. Baka makaka-rebound ka raw. Wow! Mukhang 6-footer yata kayo nung kabataan. Sabi ko sa inyo eh. Ang tindi, coach. Matindi. Hindi ko kinaya yun. Oo. Alam mo, sa totoo naman talaga, yung mga magagaling maglaro ng basketball or yung mga marunong maglaro ng basketball, Madali matuto. mas madaling matuto na maglaro. Mm. Yun talaga yung totoo nun. Kaya siguro si ate, kaya kahit dati pa, isa yun sa mga magagaling na referee. Oo. Actually, ngayon pagka ako nagre-refer din ako ng basketball, si CJ nagre-refer din ng basketball. Pag meron kaming hindi alam, nasa sa rules, mga articles of Impeachment. impeachment, alam po ni ate. Oh. 7 articles yun. Pag impeachment. Teka, paano pala yun, coach? Di ba po, matagal na kayo nagsimula. Siyempre, di ba, coach, may mga nagbabago rin yan sa mga rules and ano. Updated yan si ate. Ano yan? Ang FIBA rules, pinapalitan yan tuwing matatapos ang Olympic. Wow! Para po sa lahat po ng mga manonood at nanonood ngayon. Patapos Magaling or po kay ate. Ano ko sa inyo, Kuya Atoy? Sino ang pinaka-favorite mong basketball player sa PBA? sa PBA? Apo. Jaworski. Si Joe. Jaworski. Jowerski talaga. Sa NBA, sinong favorite ng player? Ha? Sa NBA? James Worthy. Kala ko, Magsibogs. James Worthy. James Harden, galing na, no? Lakers. Showtime Lakers. Oo. Mm. So, ang favorite team mo sa PBA, Gordon Jean. Gordon Jane, Hinebra. Ginebra. Oo. Toyota. Toyota. Kay oo. Jaworski. Kahit wala na si Jaworski sa Hinebra, Hinebra pa rin. Hanggang ngayon, Ginebra ba? Hindi nga ako makakain pag natatalo Hinebra eh. Sa sobrang panatiko, totoo yun. Oo. Ako naalala ko dati, parang putok na putok yung Alaska tsaka Hinebra eh. Nung time sa Pilipinas. So, pero sila Abarientos na yung mga napanood ko. Baldavid, Abarientos. Hindi na magkakalaban daw. Mario Aquino. Bong Oo, Hawkins. mas magsisigawan na pag ipapasok na si Dudut eh. Jaworski. Jaworski. Partner, baka may tanong ka pa dito kay Atoy kasi Hindi, parang nakakatuwang makita, 'di ba, coach, na si Kuya Atoy parang OFW siya pero hindi mo siya makikitaan na malungkot, 'di ba? Oo. Parang hindi yung kagaya ibang OFW, 'di ba, na parang pinagsakluban na tayo ng langit at lupa. Lalo yung mga bata mo, I mean, Yes. Masayahin, no? Opo. Akala nila palagi may pera. Pero kapkapin mo yung wallet yan, Toriel lang laman. hindi mo importante, bakit sa mundo hindi mo importante yung pera. Oo. Mas importante kung ano yung nasa sa loob mo. Yes. Yung pakikisama sa kapwa. Yes po. At hindi sa wala tayong pera, kuya, nagpo-provide kasi tayo sa family. Mas inuuna na natin yung Yes. ako, marami akong pinaprovide. Maganda pakisama sa kapwa at saka yung pakisama yung nasa taas. Tama yun. Ayun pala, hingaan pala natin si Kuya Atoy na paano siya nakatagal ng ganun katagal. So, ayun nga. Yun. Oo. Bago pakisama sa kapwa-tao, pakisamahan mo ang nasa taas. Wow, tama po. Tama. Hindi ko kami nagkamaling na invite talaga. Yes. Talaga ha? Talaga ha? Akala ko hindi siya magsiseryoso ngayon. Pero seryoso po siya. Hindi ano eh. Sabi ko sa kanya kanina, Toy, baka may mga tanong tayo na seryoso. Sabi niya, dapat ambulansya na tayo. Seryoso. Seryoso na, ambulansya. Oh, seryoso eh. Oo. Meron ako nakitang tanong mo, coach, na maganda yung sa, yung message niya sa
younger, Or bago yun, kung, kasi, kung manonood yung asawa mo, anong sasabihin mo sa kanya? Manonood sa? Kung nanonood siya, manonood yun for sure. sure, syempre, yung asawa mo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ah, Na matagal mo nang gusto sabihin personal. mama, diyan ka lang. Dito lang ako. Dito lang ako. Alagaan mo yung dalawa natin, bebe. Pero ngayon, hindi na bebe, malalaki na, mga agal na. Basta, suporta lang ako sa inyo. Yun. Kung makakausap mo naman yung younger self mo, anong sasabihin mo? Or anong ipapayo mo sa kanya? Sa Yung kabataan mo. kabataan ko, Nung fourth year high school na binabantayan ka nung binabantayan ko na sa habang basketball. naliligo ka. Oo. Kung base sa mga experience mo ngayon, kung makakausap mo yung bata ka nun, anong sasabihin mo sa kanya? Anong i-advise mo? Ganito, sabihin ko na during high school life, no, maganda yung kabataan, no, ibabalik, no. Pinakamaganda. Pinakamaganda yung high school life, sa lahat. Mas magandang high school life kaysa college. Totoo. Diba? Siyempre, may papayo ko na kayong mga bata, mag-aral na mabuti para sa paglaki nyo, mayroon kayong matatamasang konting talino. Mga ganon. Kasi meron dyan nagsisisi, tapos ng high school, hindi na nagka-college. Nag-asawa. Pero meron din naging successful. Kahit hindi nakapag-aaral. Kahit ito, yung inabot mo yung may exam pa noon bago pumasok ng college, may NCE. NCE, NCE, yes. ha? Oh. Mayroon kaming kaklasing matalino. Hindi pumasa ng NCE. Okay. Oo. Nag-ano na lang siya, hindi na yata nagpatuloy ng college yun eh. Nag-business na lang, palay, sa bili ng palay. Ay ngayon, successful businessman na. Parang nagtitrade na lang siya. Oo. Kasi ang magandang negosyo sa amin, parang rice granary sa amin sa Leyte. Kasi di ba pag rice granary capital, Nuevesia man eh. Marami doon, yes. Maganda yung papayo ko sa mga kabataan. Yung ganun, yung kung ano yung may mga magulang silang sumusuporta, samantalain nila. Dahil hindi habang buhay, kasama ka sa magulang mo. Magkakaroon ka ng pamilya. Diba? Hihiwalay ka sa magulang mo. Tama. Maganda yung sinasabi niya Atoy na importante yung sa family, yung sa parents mo na of course kasama doon yung respetuhan yung magulang mo, gagalangan mo sila, tapos papahalagahan mo kung Yes. binigay nila sa'yo. Binigay, Exactly. Sa'yo. Oo. Lalo na kung kasama mo talaga sa Pilipinas or pati yung nasa abroad kasi you don't know kung anong sakripisyo. Gaya na sinasabi ni Atoy kanina, pag nung bago tayo, may sakit ka tapos wala kang matakbuhan. Oo, mahirap yun. Talaga, which is napakarami pong nangyayaring ganyan dito. Yes. Normal dito yun. No? Tama Normal, yun. Yun nga, especially kapag ang mga magulang nyo is nagtatrabaho abroad, so wag nyong sasayangin kasi hindi po madali. Totoo yun. Huwag bili ng bili, no? Opo. Mag-ipon, no? Kasi mayroon mga bata na nasa abroad magulang nila, parang kung anong hingiin, magtatampo pag hindi binigay. Ganon, yes. No, mama, iPhone. Ano ba telepono mo, Toy? Ha? Parang naka-iPhone 16. Redmi nga lang to, Redmi. Ay, kaya to ikaw, ano ka, spoiler ka ba? Hindi. Hindi. Hindi ako spoiler kasi wala naman i-spoil. Ano to, last tanong ko na to. Ayaw ko lang partner ko may ba? Kung mananalangin ka ngayon kay Lord, ano yung ipapanalangin mo? Ang ipapanalangin kay Lord, yung bigyan tayo ng magandang pangangatawan, i-guide sa araw-araw na ating trabaho, palaging malusog pangatawan, hindi lang tayo, pati yung mga pamilya natin. Sana gabayan din ni Lord. Mga anak natin, ganun, asawa.
Kahit walang pera, basta malusog lang ang pamilya mo, malaking regalo na yun. Galing sa Panginoon. Galing sa tatay po yun na 30 years na nag-abroad. Na lumalaban, nagsasakripisyo po dito sa Middle East. Yes. Sabi, no? Oo. Partner, may tanong ko ba kay Atoy? Kasi naiiyak na ako eh. Naiiyak na nga din ako eh. Ramdam na ramdam ko yung, kahit nakangiti si Kuya Atoy, pero talagang mabibigat yung mga sinasabi niya. Tawa lang natin pero Di ba? So, ayun nga yung kanina, Coach, di ba napag-usapan natin na bilang tatay, malayo siya sa mga anak niya. So, nagpo-provide siya sa pamilya mo. So, ayun na lang talaga, dasal na lang talaga na sana lagi silang safe at lagi silang malulusog. Mm. yes. Yes. Importante, malusog. Opo. Atoy, may gusto ko bang sabihin kasi Salamat sa mga viewers natin. invite ko naman sila Atoy na mag-subscribe. Subscribe ka sa ano? Sa Kwentuhan Podcast. Kwentuhan Podcast, mag-subscribe kayo. Makaka-encounter ka dyan ng mga magagandang kwentuhan katulad sa mga kinikwento ni Coach Ray. Marami kang makukuha kay Coach Ray. hindi lang pagre-refer matuturuan ka ng negosyo. Ayun, oo. Lalo na din kay Mia. di ba? Opo. Puro katarantaduhan lang ako, Kuya. Hindi, at least may nakukuha silang tarantado sa iyo. Okay. Atoy, maraming salamat sa pagpunta, pagbisita dito sa Oo, Kuya Ate. Maraming salamat sa pagiging una naming guest. Oo. So, magpapaan naman tayo ngayon. Sabihin natin ganito practice natin, tara, kwentuhan tayo. Okay? Okay? Okay, sige na. 1, 2, 3. Tara, kwentuhan tayo.